Observe nyo ito, ha? Kaya nga, eh. Ngayon nila kailangan si Boying. Kasi walang marunong gumanon. Wala talagang bumabakbak. Puro sila. Tingnan mo, ha? Tingnan mo ang difference ng Duterte sa Marcos. Ang Duterte, kinantil mo yung kapatid nila, pumutok si Pulong. Pumutok yung tatay. Pumutok si, ano ba to, yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. O basta yung isa, yung pogi. Hindi, lahat naman sila pogi eh. Si Baste, ayun, si Baste. Hindi po marites. Sabi ni Puting ang DDS marami po. Hindi po ito marites. Pakinggan mo kung marites ito, ha? Ganun po ang Duterte. Bakit? Namana nila sa tatay nila yung tapang. Kaya, pag inano mo yung anak nilang babae lalo na, kuyog ka. Ayan ba ay marites? Bibigyan pa kita isang example na sagot niya. Tingnan mo kung marites ito. Tingnan mo yan si Sandro. Binakbakan yung tatay niya. Asan siya? Asan ka, Sandro? Di ba? Ayaw mo madamay? Bakit? Baka mamaya, isa ka sasabihin ni Tatay Digong, isa ka pang bangag. Hindi ko sinasabing bangag ito. Pero dumistansya siya. Hindi siya sumagot. Tingnan mo, magharap sila ni Basti. Kakainin ni Basti yan. Gusto mo, ipikit pa ni Basti yung kaliwang mata niya, tapos itali yung kanang kamay. Lalamunin ni Basti ito. Yung ba ay fake news? Asan siya ngayon? Kasi minsan, hindi ko sinasabing ito'y tama. Pero kadalasan yung ugali namamana sa tatay. Tingnan nyo, strong itong mga anak ni Duterte. Itong anak ni Marcos, weak din eh. Tingnan mo, wala si Boying, walang nagtatanggol. Pinagtanggol pa siya ni ni Tamba. Wala din yun eh. Latak din yun si Tamba. Ngayon lang umimik yun eh. Dati hindi nga naimik yun eh. Papansin nyo? Asan ngayon si Sandro? Para malaman na nga di umano raw kung sino nga ba ang tunay na bangag, dapat nga raw i-challenge sa drug test ang pamilya Duterte at ganoon na nga rin ang pamilya ni PBBM para magkaalaman na kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo o sadyang nagpapalusot lang. Dapat naman kasi sa isang leader hindi nakadepende sa mga bumubulong-bulong lang para hindi naman magmukhang sunod-sunuran lang sa impluensya ng iba. Kaso nga lang, tila sa termino na meron tayong ngayon ay halos lahat nag-iinastan ng mga presidente. Hindi na tuloy matukoy kung sino ba talaga ang Pangulo ngayon. Uulit pa ba ang taong bayan sa mga pula o nadala na? At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutang i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Bangag din ba? Mana sa ama? Ay, magandang usapin yan. At meron na naman, naku, dapat ipatulfo. Palagay ko, dapat ipatulfo to. Ang tanong, ilalagay kaya ito ni Tulfo? Kasi meron na naman mister. Binugbog na naman. Abay, may black eye. Binugbog na naman ni Mrs. Ay, naku. Huwag mong gawing gawain yan. Ako naniniwala po ako, ha? Bigyan ko po kayo ng konting bago tayo magsimula kasi po kahapon, meron po akong nakakwentuhan. Dati siyang mataas na opisyal. Hindi ko na lang po siya papangalanan kasi mahirap naman po dahil syempre meron kaming video. Oy! Video daw. At meron din kaming usapang hindi pwede ilabas. Kaya, syempre, hindi ko na siya papangalanan. No? Kailangan pag-usapan po natin niya matindihan.
Para na lang hindi tayo malito, papangalanan ko na lang siyang Puting Sombrero. Hoy, Puting Sombrero. Oh, ayan na. De, joke lang po. Basta po meron tayong nakakwentuhan. Oh, ang tanong kong diretso sa kanya, bangag nga ba? Ay, mamaya pag-uusapan natin yan kung talaga bang bangag, no? Pero eto, sa dami naming pinag-usapan, kabisado raw niya ang pag-uugali ng isang mama na ito. Kabisado. Sa katunayan, isa siya sa naging dahilan bakit nabugbog nung una. Hoy, sino kaya ito? Oh, nabugbog dati. Abay ngayon parang may nababalitaan tayo. Alam mo kung ako sa'yo, dapat ipatulfo mo yan. Naku, yayaman na naman si Tulfo. Hit na hit yan. Ilagay mo yan kay Tulfo. Ikwento ko lang para mga alam nyo, ako po ay naniniwala ng meron talagang mga babae. Teka muna, hindi pala bukas ang ilaw ko. Ayun! Oh, ayun. Nakalimutan ko. Kaya palang, sabi ko parang umitim ako. Oh. Attorney siguro yan. Basta! Puting sombrero. Oh. Alam mo, totoo yan eh. Naniniwala ako na talagang hindi man lahat, pero meron talagang meron talagang babaeng nananakit. Meron. Kasi na-experience ko mismo personal yan. Nagulat ako. Hindi, kasalanan ko naman kasi. Nahuli akong sabi, ay pahinga muna ako sa bahay, rest day kasi ayoko na ng alam mo naman, nung kabataan ko, ayun, sinundan pala ako. Bumalik ako dun sa bar ng tinutugtugan namin, nahuli ako may kasayaw. Ayun, sinugod ako doon at binugbog ako. Pero hindi naman ako nagpabugbog. Actually, nahubaran pa nga ako. Totoo to Totoong istorya to. Nagkahubad-ubad ako, pinut-pinit yung damit ko. Totoo yun. Totoo, may mga babaeng ganyan. Nanguumbag, nako, delikado. Kaya nga, sabi ko, una pa lang, wala na kaming future. Kasi una pa lang, bago pa lang, abay nang bubugbog na. Sabi ko, thank you, next. Oo, kaya lang, medyo tumagal din. Siyempre, alam mo naman, pag bago, maayos pa, masarap pa. Pag lumuluma na, pangit na. Hindi. Di ba? I mean, I'm talking about reality. Meron talaga ng bubugbog. May mga Amazona talagang babae. Hindi lahat ng maliliit na babae hindi nang bubugbog. Nako, maraming maliliit na babae nang bubugbog. Ay, sus. Sa katunayan, yung nang bugbog sa akin, hindi naman ako nabugbog. Pero hindi ako gumanti. Siyempre, lalaki tayo eh. Maliit din. Maliit. Oo, kaya mag-iingat kayo sa mga maliliit na babae. Akala mo, ganyan-ganyan yan. Ay, nako. Ako, coach, yung GF ko ngayon, binugbog ako dahil mali ang sukli ko. Ay, nako eh. Hindi ko sinasabing gayahin nyo si Coach Oli na pagka nabugbog ng inyong girlfriend ay sasabihin nyo, thank you, next. Oo. Ako lang yun, Ako kasi, pag sinabi ko sa sarili ko, move on, sarado na yun. Move on yun. Natagalan lang ang pag-move on, pero alam ko na, at the get-go, walang future. So, ganun lang yun. Ganun ako eh. Hindi ako magsasabi ng move on, tapos balik-balik. Hindi, wala na. Walang, yung walang closure, pambira. Pag move on. Ganun talaga. So, eto na naman, Nako, kawawa. Ako naaawa talaga sa mga kalalakihan na nabubugbog. Pero tatandaan ninyo, kung kayo man ay binubugbog ng inyong girlfriend,
Huwag kayong magbabangag. Huwag. Kausapin yung mabuti. Kung girlfriend nyo pa lang yan, iwan nyo na. Ang problema, kung misis nyo na. O wala nang balikan yan. Kasi nga, sabi nung, tinanong ko sa kanya, meron kasi akong kaibigan, nakausap ko kahapon, tandaan nyo tong kaibigan ko ha, hindi ko na siya babanggitin, mahirap. Tanong ko, yung best friend mo bang yan? Kasi, best friend niya yun eh. Oo, sabi niya, yung best friend mo bang yan, bangag? Sabi ko, ganun. Mamaya ko na ikikwento yung sagot niya. So, next question ko, babaero ba yan? Nambababae ba yan? Sabi niya, ikaw ba naman? Ha? Kayaman mo. Kataas ng posisyon mo. Tapos, yung asawa mo, ganyan pa itsura. Hindi ka man bababae? Sabi ko, wala naman sa itsura yun, Brad. Brad. Brad, wala sa itsura yun. Nasa ugali. Pambihira. Talo na itsura, pandakekok pa, ang sama pa ng ugali. Ikaw yun. Mayaman ka. Taas ng posisyon mo, hindi ka man bababae. Normal lang yun sa lalaki. Ganyan na asawa mo, hindi ka pa man bababae. Huwag tayo magbulahan, diretsahan tayo. Oh. Sabi ko, pero Brad, maganda apelyido nun. Nako! Sampid lang yun dun eh. Maganda apelyido. Sus, yun ang kulelat doon sa apelyido nila. Talaga, sabi. Oo, kulelat yun. Kaya nga napaka-insecure nun. Pati ako pinagselosan nun. Ay, ganon. Ay, grabe. Ay, umihina na naman ang signal ko. Oy, wag nyo akong anuhin. Kinakanaan nyo ako. May grabe. Kasi, alam mo, usapan lalaki. Kasi, hindi ko siya kaklase. Hindi, basta. Alam mo sa amin kasi, nung high school namin, kaming dalawa, ako siguro, wala akong kahilig-hilig pa nung mambabae nung high school. Nagkataon lang yung babae may hilig sa akin. Joke lang po. Kahit naman itong kaibigan ko to, walang hilig to sa babae. Ang hilig lang talaga namin, basketball. Doon lang kami talaga nagkasundo. Basketball lang. Hanggang ngayon, binabanatan ko pa nga yun eh. Naiintindihan naman niya, sabi niya, trabaho yan eh. Oo. Basketball lang kami talaga nagkasundo. Hindi yun babaero. Pero sabi niya, normal. Hindi ko sinasabing tama siya ha. Sabi niya, normal naman sa lalaki ng babae. Sabi ko, nga eh. Kaya pass na ako dyan kasi tapos na ako dyan eh. Asa sa'yo yan, ano? Basta ako mabait na. Mabait na rin. Hindi ko kasi pwedeng sabihin lahat eh, no? Pero sabi niya, kung ikaw ba naman binubugbog ka ng asawa mo? Ha? Sabi ko, baka naman kaya nagiging bangag. Dahil sa laki ng problema. Hindi, bro, mabait yun. Sabi niya, mabait. Hindi niya siniraan. Mabait yun. Napakabait nun. Napaka-gilas na lalaki. Talagang, kaya lang kasi, kailangan, yung ginamit niyang word is medyo malalim, no? Kailangan siya maging assertive. Assertive. Siyempre, ganun ang mga salita ng mga edukadong tao. Abogado eh. Kailangan niya maging assertive. Mabait siya, pero pag nasa posisyon ka na, kaibigan tayo, kumpare-pare tayo, pero pag nasa posisyon ka, hindi pwedeng mabait. Kalimutan mo lahat. Kahit ako kalimutan mong kaibigan, gawin mo yung kung anong posisyon mo.
'Di ba hindi puwedeng mabait ka lang. Yung ginamit niyang word assertive, abogado, ako kasi hindi naman abogado pero college graduate ako bilang vlogger. Ang translation ng isang vlogger sa assertive, may magpakalalaki ka. Hindi ka puwedeng babakla-bakla. Hindi puwedeng mabait. Yan nga yung sinasabi natin dati kay Pacquiao, Puwede siyang mabait siya. Pero bilang presidente, kaya binira natin si Pacquiao, hindi puwedeng mabait ka lang. Kailangan hindi ka rin under disaya. Ay pambira, paano magagawa trabaho mo kung under disaya ka? Halimbawa lang 'to, hindi naman under disaya si Pacquiao. Paano mo magagawa ang trabaho mo kung mahilig ka magpabulong dahil maraming sipsip? Hindi kasi ganyan diyan, Totoo 'yan, ang daming sipsip. Yung mabait, kinakain ng sistema 'pag yung mga bumubulong, sipsip. Meron akong nabalitaan, di ko na rin kukuwento kung sino 'yan. Sabi niya, yung mga 'yan, yung 4 na 'yan, balato mo na sa'kin. Ayaw kong makasama 'yan. Kurakot yang mga 'yan, Masisira ka diyan. Boss, tapusin natin ng maayos 'to. Pero 'pag nilagay mo 'yan, kurakot 'yan. Naku, delikado yung mga sekretaryeng gano'n. Ay naku, bakit tayo napunta sa sekretary? Ano na 'tong mga nasasabi ko. Kurakot, Sabi niya, "Sige, palit na lang. Kahit ako mag-resign, basta wag mo lang paupuin 'yan dahil sigurado ako para kang time bomb diyan. Babagsak ka diyan." Ganid tsaka kurakot 'yan. Hmm. Ano mo, kwentuhan. Mabalik tayo dun sa kanina kakwentuhan ko. Iba naman 'to, marami tayong kakwentuhan, pero hindi ko i-reveal yung source ko, ha? Meron akong i-re-reveal, official, pero yung ang masaya diyan yung nag-aano kayo, yung medyo nagkukuwentuhan na kayo over a glass of red wine. Sarap nun, 'di ba, red wine? O kung siya naman kasi type nun, mga single malt, 'no, hindi blended. Naka-double on the rocks tapos red wine. Aba'y iba usapan nun. Yun yung, talagang, hindi puwedeng for media consumption. Eto may aabangan tayo, isang mataas na kanang kamay matatanggal na at papalitan ng galing sa lokal. O kayo na mag-connect the dots, galing sa lokal kasi parang may sakit. Yung kaibigan niyang yung may sakit parang aalisin na or may leukemia daw ata, Oo, matatanggal. Parang gano'n, parang gano'n ang ano sa'kin. May leukemia, hindi na kaya, aalis na. So, papalitan ng galing sa lokal. Yun, oo po. Yan ang mga usapan namin. So yan yung mga matitindi. Kaya nga hindi ko siya puwedeng pangalanan kasi para ko namang nilaglag yung kaibigan ko. Matagal ko ng kaibigan yun, sabay kaming lumaki nun, sabay kaming tumanda kasi elementary pa, kaibigan ko na yun, Oo. Alam mo pagka ganyan, nag-away din kami nun kasi nung eleksyon, sabi ko, "Hoy! Matalino ka, pero bobo ka rin." Bakit naman? Abogado yun, matalino yun, normal yun. Hindi ako maniniwalang naging abogado ka na hindi ka matalino. Pero lang siguro yung Attorney 3-0. Matalino yun, matalino. Pero bobo ka. Bakit? Mas magaling ako mag-isip. Bakit? Hindi ako nabudol. Ikaw nabudol. Nabudol ka. Sabi niya, bakit ikaw? Yung kandidato mo nagmamadali. Dapat yun, 2034 shoot na siya. Sabi nga niya, eto brad, walang naging presidente na walang balwarte. Dapat sinabihan mo yung kaibigan mo na
pinaganda ang Maynila. Come 2034, pag alis ni Sara, wala na. Siya na dapat yun. Ginawa niyang parang Davao ang Maynila. May punto siya. Pero sa akin, sabi ko lang, nagmadali lang siya. Pero puso nun maganda. Eh yung sa'yo, maganda puso nun. Sabi niya, kaya lang, puso lang eh. Iba kasi pag leader ka. Hindi ka rin pwede nagpapabulong. Ay minsan, yung bumubulong-bulong sa'yo, yan ang delikado. Sabi ko, delikado. Ito, tinanong ko talaga, delikado ba kami? Hindi naman. Ang problema dyan, delikado kayo dun sa bumubulong. Kasi yung mga bumubulong, pwedeng ihimurin ang puwet noon para birahin ako, birahin kami, dahil gusto niyang sumipsip para magkaroon ng pwesto. Ay, ganun pala. Pero yung tao na yung mabait mismo. Oh, nagigets nyo na po, nadudugtong-dugtong na natin. Oo nga, kasi kaya mag-iingat kayo kung nangyayari sa inyo yan, may bumubulong-bulong sa inyo, na kaibigan ninyo, una nyong tatanungin, ano agenda nito? Bakit ito sumisipsip? Hindi ko sinasabi na ang isang tao, pagka bumubulong at sumisipsip sa inyo, masama na. Kailangan lang nagdo-double check kayo. Ito ba sisirain ako nito? Ito ba ginagawa lang niyan dahil sipsip? Tama ba yung pinapagawa? Pagka mali na, mahirap yan. Yun, correct ka po. Liza 00 Googleplex. Tama po yung sinabi ninyo. Kaya ganyan po kabait. Sabi ko maganda, yung leader ko mabait. Pero hindi mabait, tunay ding leader. Di tulad ng leader mo. Hanggang bait lang. Eh paano kung naging bangag pa yun? O di mas mabait. Bakit? O kahit nagkakagulo sa paligid, happy. Nasa happy place eh. Tandaan nyo, yung mga nababangag, nasa happy, teka muna I never been touched by any form of drugs. Hindi ko alam yan. Kaya lang kasi alam kong mabangag sa alak eh. Di ba? Pag nabangag ka sa alak, ano kayo, nasa happy place ka kahit nagkakagulo sa paligid mo. Happy ka eh, di ba? Meron kang the moment, di ba? Oh, may happy place ka. Kaya lang ako kasi iba eh. Nung kabataan ko, nung ako'y pagka nababangag sa alag, away kasi ako eh. Puro away ang napapasukan ko. So mahirap. Ayoko na nun, ayoko na. Ngayon peaceful. Si Coach Oli, peaceful na. Tagal na yun, ha? Sabi dito, sana matuloy maghiwalay ang Mindanao at makatikim. Hindi. Alam nyo, wag muna, relax mo muna tayo. Wag muna tayong maganyan kasi marami pong plano. Sa katunayan, sa katunayan, meron pang susunod. Kasi ako, sa pagkakaalam ko, si Tatay Digong, hindi yan loose cannon. Hindi yan magbibitaw ng hindi na pag-aralan. Tandaan nyo, ang pinaka naging master tactician natin na naging presidente, si PRRD. Wala nang iba. Di ba? Pero still, tinanong ko, ano sa tingin mo? Matindi yung binanatan ni Tatay Digong, di ba? Oo, ano sa tingin mo? Yun ba yun ay loose cannon? Napag-isipan niyang mabuti yung sinabi niya? Calculated yung sinabi niya? Or dahil sa bugso ng puso dahil sa anak niya? Ang sagot sa akin ito. Kasi ako mismo nagtanong, sabi, Brad, sa tanda nun, sa tingin mo loose cannon pa yun? Sa dami ng experience nun, calculated yung sinabi niya. May plano yan. May plano yan. Hindi kasi sabi ko, Brad, ako kasi, may anak ako eh. Na babae.
So, naiintindihan ko. Pag ang anak mo babae at kinantil, minsan, nawawala ka sa wisyo. Talagang pagbabakbakan mo, anak mo yun eh. Sabi niya, posible. Posible. Kasi kinantil yung anak niya eh. Pero hindi. Sa katunayan, may mga plano ng next. Ha? Mag-iikot tayo sa bansang Pilipinas at hanggat sa kaya nung matanda, sumama, yes. Pagka hindi, tayo na lang. Tayo na pwede pang umikot ng Pilipinas. Yun ang maganda ron. So may plano, hindi yan basta-basta bumakbak ng bumakbak. Hindi yan bumakbak. Nang walang ano. Ito nga napag-usapan namin eh. Ito, kwentuhan lang naman ha. Ito, ibang kaibigan. Ang dami ko kasing kaibigan. Alam mo naman si Kotsoli pala kaibigan na eh, ha? O, meron pa ako isang kaibigan, puting sombrero. Hindi puting sombrero. Ha? Sabi niya, kasi natanong ko si ano eh. Pare, ano kaya ang nangyari? Hindi, ito naman eh, ano lang. Na on the side. Ayoko naman i-disrespect kasi may sakit na yung tao. Kasi pare, ano ba nangyayari dito? Dahil sa gitna ng bakbakan, matindi yung binitawan ni Tatay Digong ha, may bakbakan eh. Tapos ito si Boying tahimik. Imposible. Kasi Mr. Prescon yun si Boying. Bakit wala siya? 'Di ba? Kaya hindi natin masisisi yung tao na masabi na may sakit talagang matindi, 'di ba? So, sabi niya, "Pare, ano ba sa tingin mo? Ano, may sakit ba 'yon?" Ito sagot niya. Connect the dots na lang. Ha? May mga pinag-usapan kami. Kasi imposibleng di nun ipagtatanggol si Marcos sa sinabi ni Tatay Digong, mananahimik 'yon. Posible, malabo 'yun. Tahimik. Wala ka sa karakas. Yan ang problema kung maingay ka. Tumahimik ka saglit, punang-puna ka. Paano sekretary ka, kaingay mo? Punang-puna ka ngayon. Hindi, ako ayoko may masamang mangyari sa kanya. I really hope magkakaroon ng milagro, get well soon, and nawa ay prayers ko to sa lahat ng tao. Lahat ay humaba pa ang ating buhay. No? Pero tahimik. Ayun ang sabi. Observe nyo ito, ha? Kaya nga eh. Ngayon nila kailangan si Boying. Kasi walang marunong gumanon. Wala talagang bumabakbak. Puro sila. Tingnan mo ha. Tingnan mo ang difference ng Duterte sa Marcos. Ang Duterte, kinantil mo yung kapatid nila. Pumutok si Pulong. Pumutok yung tatay. Pumutok si, ano ba to, yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. O basta yung isa, yung pogi. Hindi, lahat naman sila pogi eh. Si Baste, yun, si Baste. Hindi po marites. Sabi ni Puting ang DDS marami po. Hindi po ito marites. Pakinggan mo kung marites ito ha. Ganun po ang Duterte. Bakit? Namana nila sa tatay nila yung tapang. Kaya, pag inano mo yung anak nilang babae lalo na, kuyog ka. Ayan ba ay marites? Bibigyan pa kita isang example na sagot niya. Tingnan mo kung marites ito. Tingnan mo yan si Sandro. Binakbakan yung tatay niya. Asan siya? Asan ka, Sandro? Di ba? Ayaw mo madamay? Bakit? Baka mamaya, isa ka sasabihin ni Tatay Digong, isa ka pang bangag. Hindi ko sinasabing bangag ito. Pero dumistansya siya. Hindi siya sumagot. Tingnan mo, magharap sila ni Baste.
Kakainin ni Basti yan. Gusto mo, ipikit pa ni Basti yung kaliwang mata niya tapos itali yung kanang kamay. Lalamunin ni Basti ito. O, yung ba ay ano? Fake news? Asan siya ngayon? Kasi minsan, hindi ko sinasabing ito'y tama. Pero kadalasan yung ugali namamana sa tatay. Tingnan nyo, strong itong mga anak ni Duterte. Itong anak ni Marcos, weak din eh. Tingnan mo, wala si Boying, wala nagtatanggol. Pinagtanggol pa siya ni ni Tamba. Wala din yun eh. Latak din yun si Tamba. Ngayon lang umimik yun eh. Dati hindi nga naimik yun eh. Oh. Papansin nyo? Asan ngayon si Sandro? Binabakbakan yung tatay mo. Oh, maganda yan, magkaharap sila ni Tinanong ko nga paano kung magkaharap kaya sila ni Baste? Yung isa ko namang kaibigan sinabi, ano sasabihin niyan si Sandro? Karen May Plato, maraming salamat po sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you po. Ito pa. Sa tingin nyo, kasi sabi ko, alam mo, Brad, naghahanap nga kami ng magpa-interview kaya yun sa Banateros Brothers. Naghahanap kami ng i-connecta kami para marinig naman natin yung party niya. Para, siyempre, patas tayo. Gusto na namin ma-interview. Paano kung ma-interview? Okay kaya yun? Natanong ko lang naman sa kanya. No? Sabi niya, grabe kayo mag-interview, Banateros. Mako-corner ka talaga. Pag yun ang in-interview mo, ang sasagot nun, utal-utal. Puro, hindi yung magpapa-interview. I-o-o. Sa katunayan, yung interview nun, yung kunwari yung ambush interview, yung kunwari sasalubungin ng media, may kausap na siyang isang media. Ganun daw ang gawain ng iba. Oh. May kausap ng media, sasarahan ng tenga dun sa tanong ng iba, yun lang ang sasagutin. Doon ka lang titingin. Yun lang sasagutin mo. Bakit? Planado na yun. Pero sa inyo, Banateros, mag-a-AO yun. Hindi magpapa-interview yun. Meron pa nga akong pakaibigan eh. Iba naman to Marami tayo. Sabi ko sa'yo, marami tayong kaibigan. Kikwento ko lang. Sabi ko, Brad, dati galit ako talaga sa'yo eh. Talagang binira-bira kita. Kasi ayaw mong iharap sa debate. Alam ko, ikaw ang utak nun eh. Ikaw utak nung hindi siya humarap ng debate. Inamin niya siya naman. Hindi, ibang kaibigan yun. Ibahin natin yun. Huwag tayo pumunta ron. Hindi, ito may nagtatanong. Si Abalos at Boying noon na baka kung matatanggal si Boying, baka lang naman Tingnan natin. Baka si Abalos ang ipalit kay Boying. Baka lang. Kaya, alam mo, wag po kayo magagalit sa amin, Kasi, more or less, alam na namin yung nangyari sa loob. Actually, ako matagal ko nang alam. Hindi lang ako yung tao na pag sinabing secret, yung secret mo safe with me. Ganun ako. Pagka sinabi mong pwede nang hapyawan, pwede na. Matagal ko nang alam yung kwento na yon. Ngayon sabi ko, total, nag-attend ka na rin ng rally. Maitatanggi mo pa ba? Hindi, sige, pahapyawan mo na.
Hapyaw lang, pitik-pitik lang. Sabi dito, marami pang kakainin bigas si Sandro. Kaya nga, Sandro, where are you? Dito na mi. Oo, saan ka napunta? Di ba kinain ka ng buhay ni Baste? Ah? Eto, tingnan yung mabuti. Kayo na ang connect the dots. Tinanong si Marcos kung bangag ba siya. Anong sagot niya? Fentanyl. Si Atty. Vic Rodriguez tinanong about sa droga, sa bangag. Anong una niya narinig ko sa interview? Yung una ko hindi ko lang alam kung may follow-up interview siya. Hindi ko alam yun, hindi ko narinig yung sinabi ni PRRD. Si Marcos, pwede naman niyang sabihin, no, hindi ako bangag. Si Atty. Vic Rodriguez, pwede naman niyang diretsuhin, no, kilala ko yan, hindi yan nag-a-addict. Di ba? Pangatlo, si Amy tinanong, ano masasabi mo? Anong sagot ni Amy? Kaloka. Simple, di ba? Kaloka. Ano ibig sabihin nun? Kadali, ako tanungin mo straight, bangag ka ba, Coach Oli? No way. Never. Kahit saan tayo magpunta. Never, ever ako humawak kahit isang droga. Kadali sabihin, no way. Tanungin mo ako, Coach Oli, paano ko ang sagot ko sa inyo? Cup syrup. Ikaw nagka-cup syrup. Di ka duda-duda na. Tatlong malalapit at siya mismo. Marcos himself, Amy, Atty. Vic Rodriguez, hindi masagot ng derechahan na no. May interview nga kami dyan . Tingnan ninyo kung sinagot niya ng no. Kadali sabihin. Di ba? Siya nga mismo hindi niya nasagot ng ng no . Kaya ito, lumabas ang interview ni Tatay Digong. Teka muna, bago tayo wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa mga hindi ko pa po subscriber sa mga DDS na tunay dyan at sa mga galit na sa bayan na ito Pag-usapan natin yung mga next na anong next natin gagawin. Huwag po kakalimutan mag-subscribe po tayo. Asan na ako? Asan na ako? Ayun, sa Bago pa nagsalita si Tatay Digong na magpa-drug test sila, sinasabi na natin noong Sunday night pa lang, after pa lang ng interview. Dapat si Marcos, ito payo ko kay Marcos. Ito kasi payo din sa akin ng tatay ko. Ang problema, hindi mo tinatakbuhan. Pag tinakbuhan mo problema, lalo kang hahabulin. Rewind tayo. Yan po ang sinasabi namin kay Marcos dati pa. Dito sa vlog natin, magpa-drug test ka. Tinakbuhan. Nagpa-drug test siya sa St. Luke's. Hindi ko sinasabing pangit sa St. Luke's, pero kasi, hindi katulad sila Isko, nagpunta ron, sila Tito Soto, may camera, etc. Sila lumabas. Lumabas na lang bigla, meron ng result yung drug test. St. Luke's pa. Diba? Tinakbuhan niya yun . Dapat yun, especially if you're a president, you don't cut corners. Dahil hahabulin ka niyan. Alam niya na may issue sa kanya patungkol sa droga. Dapat yun, sinalubong niya na at siya ay nagpa-drug test na. Fast forward today. Yung problema niya before na tinakbuhan, problema niya ulit ngayon. At yun po ang panawagan ko. Sinabi ko yan, drug test. Yan, bago pa nagsalita si Tatay Digong, tama. Parehas sila. Parehas sila sa Luneta. Independent drug testing. Diyan mo makikita yung confidence ni Tatay Digong, hindi siya user. Ako kahit magkahamunan kami mga vloggers, dapat political vloggers ka, lahat nag-drug test . Alam mo bakit? Mahirap kasi pagka ikaw ay nagdodroga,
lagi kang kapos sa pera. Ito ha. Hindi ko nilalahat, but it follows. Kadalasan ito. Pag ikaw may bisyo, especially bangag ka sa Coca-Cola o kahit ano paman, lagi, kahit mayaman ka, lagi kang kapos sa pera. Bakit? Yung dosage mo eh. Ano mangyayari pag kapos ka sa pera? Kadalasan, ang kasabwat ng masamang bisyo, pagnanakaw. Humanap kayo ng bangag. Humanap kayo ng may sakit sa sugal. Magnanakaw. Hindi man lahat, marami. Para masuplayan yung kanilang bisyo. O ngayon, nandito na tayo. Marco, sana sagutin mo yung tanong sa'yo ni Tatay Digong. Papayag ka ba sa hamon na kayo ay magpa-test? Huwag na kung ano-anong sinasagot. Yan ang problema po sa inyo eh. Lagi kayong iba-iba ang sagot. Doon tayo sa main issue. Actually, ito tinanong ko. 2 issue dyan eh. PI at bangag. Yan ang main issue ngayon. Marcos, yan ang sagutin mo. Sa tingin ko yung PI sinasagot na eh. Nayanig sila eh. So talagang palagay ko, very possible, temporarily, sasarahan nila yung PI. Yanig sila eh. Yun, madali kasi gawa ng paraan. Ang problema nila yung bangag. Kung totoo yun, mahihirapan talaga sila dyan. Kung hindi totoo, madali namang ano yan eh. Uy, sige! Gusto mo, 3 times a day tayo magpa-drug test. Kaya nagkakaproblema dahil pagka merong natatakot eh. Huminga ba signal natin? Merong papuya kasunod. So tatandaan natin, antay-antay lang, tabayanan natin dahil may plano na. Ha? Kasi nga, ang Davao, nag-release na ng Davao, is not for sale. Naglabas na rin si Tebes, Negros is not for sale. Lalabas natin, are you for sale? At sa iba't ibang lugar, kailangan lumabas yan. Ano, Davao lang ang hindi nabibili? Iikot tayo ngayon. Oh. Sabi dito, Coach Oli, babalik daw ang pagkalma ng issue. Yes, posible yan. Kaya nga ang sabi ko, so pagka kunwari lang, in honesty talagang, okay, wala munang tsa-tsa. Kunwari lang, talagang totoo. So what's next? Hihinto na tayo? Hindi. Sabi niya, hindi. Iikot pa rin tayo. Kasi nilalapastangan ang bansang Pilipinas. Mali eh. Mali yung ginagawa. Hindi po pwede yung ganun. Huwag niyong lalapastanganin ang bansang Pilipinas. Hindi lang yun ang problema. Pero kailangan siguro simulan natin doon. Kung hindi bangag, kailangan magsalita. Kailangan sagutin. Kailangan magpa-test. Sabay sila. Kasi tinanong ko rin, yung patungkol dito sa, iba-ibang kaibigan naman ito. Meron din ako natanong. Sabi niya. Kasi sabi sa amin ni Tatay Digong, mabait naman yan si Marcos eh. Weak lang talaga. Ang talagang nangaano dyan, sinabi naman sa speech eh, itong power hungry niyang asawa, tsaka to si Romualdez. Yung gitna, hollow eh. Walang laman, hindi. Clueless. Di ba? Yun ang ano namin. Ang sagot niya, eto pare. Yes, mabait siya. Pero hindi po pwede. Hindi po pwedeng ganun. Huwag natin ibigay sa kanya yung excuse na yun. Hindi.
presidente yan eh. Bakit mo ibibigay sa kanya yung excuse na kasalanan kasi niya yung asawa niya eh? Siya ang presidente. Sabi ko, pare, nasubukan mo na ba na paggising mo sa umaga may bubulyaw sa'yo? Oh, siyempre iba kasi pag-asawa. Bago ka matulog, bulyaw. Pagkagising mo, bulyaw ulit. Kunwari, ganon. Kaya mo? Di ba naman daw siya mag-aasawa ng ganon? Buang. Di ba? Oh. Kasi naiintindihan ko rin eh. Bakit susunod? Ano? Hindi, pare, iba. Nag-apply ka eh. Nag-apply ka na manilbihan sa mga Pilipino. Eh kung hindi mo nga kayang ilid yung bahay mo, bakit ka nag-apply sa hindi mo kayang mga Pilipino pa? 31 million yan. Actually, hindi lang 31 million. Nasa 100 million pagsisilbihan mo kasi hindi lang yung bumoto sa'yo pagsisilbihan mo. Eh ba't ka nagpresidente? Kung hindi mo kaya. Kung susunod-sunod ka. Hindi pwedeng mabait. Sabi ko, oo nga, no. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng iba na pakanayan ni Lisa, hindi na problema ng Pilipino yan. Problema niya yun. Pero don't give him that excuse. Sabi, kailangan magpakalalaki yan. Pambira. Kaya problema talaga eh, pagka merong Wala, kita mo, nagaya nung anak niya. Tahimik. Binakbakan nung anak ni PRRD yung tatay nila. Yung anak niya, tahimik. Saan magmamana? Tingnan mo to sinabi ni Bing. Dapat lahat ng mga politiko magpa-drug test. Hindi! Presidente muna tayo kasi sabi dito, lalo kay Baste, gusto pang ipakita yung likod. Bing, ano ka ba? Bakla? Gusto mong birahin si Baste sa likod? Ba't naman napunta tayo sa likod ni Baste? Pambira naman kayo. Pero ang daming nagkakagusto ngayon. Hindi, marami naman nagkakagusto kay Baste dati. Pero yung speech niya matindi. Hindi lang pogi at tapang pa. Si Sandro, ano? Natatatanong ko lang yon. Kung si Baste, nakita nyo pogi na, atikas pa, atapang pa, si Sandro, ano? Pogi? Okay na, sumagot. Atapang? Hindi kayo na rin sumagot. Kaya marami, talagang nagkakaano kay ano eh. Ha? Lalo tuloy, sabi ko iba talaga mga anak ni Tatay Digong. Manang-mana sa tatay. Matapang. Chris TVPH, pwede bang maging super mama ni Kong Pulong? May tanong mo siya. Baka tanungin ko yan, suntokin pa ako. Bakla si Charis? Hoy, bakla ba yun? Hindi, balita ko ba, hilig sa babae yun eh. Babalik tayo. It's about time, Marcos, hindi mo na pwedeng takbuhan. Tinakbuhan na dati yung paglabas mo sa St. Luke's. Baka nga kakilala ko rin yung may pakanaan yan sa St. Luke. Baka lang naman. Oh. Hindi. Hindi ako nag-ano ha. Baka lang. Baka, di ba? Basta. Alam mo na, ha? Baka yung may pakana sa St. Luke's, baka lang naman. Nasa puter na ng Duterte. Yung lumabas doon. Ha? Baka lang naman. Kayo na humusga kung totoo yun. Diba? Tatandaan natin. Nagpa-drug test si Marcos sa St. Luke's. Hindi lang naman siya ang nakakaalam nun. Baka mamaya, yung may pakana nun at nakakaalam nun, hindi natin alam. Baka mamaya, kausap na ni Duterte. Nako. Ang solusyon dyan, tanggapin yung hamon ni Tatay Digong.
magpa-test na. Para once and for all, hindi na siya multuhin nung problema niyang yun. Di ba? So, tanggapin nyo, dalawa kayo ni Tatay Digong. Fair naman si Tatay Digong eh. Presidente sa dating presidente. Papadrag. Ay, ganda nun. Ganda nun. Ako, may tanong sa inyo mga vloggers ni Marcos. Mga vloggers, pati ito nga si Di. Paalala nyo si Trillanes ha. May sasabihin ako. Ano masasabi nyo dyan sa hamon ni Tatay Diggs? Takot kayo, di ba? Sigurado ako itatanggi nyo yan. Gaya kayo sa amo nyo, takot. Ha? Takot sa test. Tapos may natanungan ako, ito iba rin kaibigan. Marami tayo eh. Yung anak kaya bangag din? Sa tingin, kadalasan naman gawa nung sakit ng tatay, yun din yun eh. Hindi man lahat, pero pag mahina ang personality ng anak, nagagaya. So, kayo nang bahala mag-isip doon. Natanong ko rin si Trillanes. May epal na naman niya si Trillanes. Sabi niya, wala yun. Si Trillanes, basura yun. Wala ngang gusto raw sa kanyang politiko na makikonnect. Diyan ka na lang sa mga vloggers kasi gusto mo mag-ingay, doon ka sa mga vloggers, diyan ka connect. Pero sa politiko, wala. Basura daw yun. Basura. Hindi nga mananalo yun eh. I-challenge kita ngayon, Trillanes. Takbo ka. Takbo ka. Tingnan natin ngayon kung mananalo ka. Di ba? Takbo ka Senado. Isa pa din yun sa napag-usapan namin na ako kasi sabi ko, Brad, mas gusto ko ata si Tatay Digong congressman. Sabi niya, parehas tayo. Si Bay kasi gusto niya mag-senador si Tatay Diggs eh. Parang ganun. Sila ni Boss Dada. Okay din naman maging senador. Kaya lang, okay siyang congressman eh. Pag naging congressman yan, i-challenge niya yung speakership ni Romualdez. Makuha man niya or hindi man yan makuha, ito masasabi ko sa inyo. Ikaw, speaker, at ang minority ay si Tatay Digong Duterte ay nasa kamara. Kung makatulog ka pa, ewan ko na sa'yo. Paano lulusot yung mga hapsyaw nyong proyekto? Lahat yan sisilipin. Sabi niya, pare, isipin mo ito. Ikaw, halimbawa lang kurakot ka. At merong isang tao dyan, matapang na tao na hindi mo kayang hawakan sa liig. At sisilipin lahat ng ilalabas nyong pera. Type mo? Merong minority na Tatay Digong. Sabi ko, hindi yan makakatulog. Yan na sabi ko. Ewan ko kung makatulog pa kayo, kakapal na ng mukha ninyo. Kaya maganda, para sa akin, mas maganda mag-congressman si Tatay Diggs. Ikot ang puwet ng mga yan. Lahat sisilipin ni Tatay Digong. Kaya ako, Tatay Digong, mang-asar po kayo. Diyan na lang kayo sa Kongreso. Huwag na kayong pupunta sa Senado. Mas gusto ko yon. Pero kung na-desisyon na mong senador, di okay lang din. No problem. Ang nabanggit pa nga dito, kasi ang dami nating nakausap. Ito, iba to. Hindi ito yung puting sombrero, iba to. Kasi natanong namin. Sabi ko,
Ang ganda sana nito kung nag-resign na si Sara, eh. Sabi namin. Kasi talagang kasi ang datingan nito parang si Sara nag-a-eye me. Gumaganon-ganon sa dalawang ilog, eh. Meron tayong mga viewers gano'n ang naiisip, 'no. Hindi man tayo sang-ayon do'n, pero yung iba gano'n naiisip, eh. Tama Brad, tama. Dapat mag-resign siya bilang DepEd. Huwag siyang magre-resign bilang Vice President. Kasi baka mamaya iba pa ipalit diyan. May punto. Pero sa DepEd, mag-resign siya. Kasi ang balita ko, ang balita eto atin-atin lang, wag na natin sasabihin kasi kung nasa 1-3 lang naman ang nanonood. Wag natin sasabihin, atin lang kasi baka ma-libel tayo, delicates Nayanig daw sila. Sabi, kasi napansin natin, pare anong masasabi mo? Sa tingin mo lang. Ininda ba nila? Hindi ininda, Brad. Yanig yan, sigurado ko. Yanig yan. Kaya ako doon ko naipasok, sana nga pati si Sara, eh. Yan ang hinihingi ng viewers ko, dapat nag-resign. Tama ka. Sabi niya. Pero sa DepEd lang. Tatandaan natin, pag nag-resign sa DepEd si Sara, mararamdaman na nila. Lalo. Naramdaman na nila, sinabi nung tatay, lalo nila mararamdaman. Bakit? Takot yan dahil alam nila malakas sila, pero alam nila mas malakas si Sara. Remember this, 32 million si Sara. And still going up. Duterte yan eh. Hindi mo maaalis Duterte yan. Si Marcos, puro baho na ang lumalabas ngayon. Tanong ko nga sabi mo, palagay mo yung 31 million na yan. Ilan na lang kaya natitira? Banat ba yata nagtanong? Majority wala na. So, ibig sabihin, more than half, wala na? Wala na. Wala na sa kalahati yan. Nag-ano pa nga kami sa math, eh. So, nasa 16,000 na lang, 16 million. More or less. Basta wala, nabawas dyan. And Sara dumadagdag. So, alam nila yan. Merong isyong bangag, merong isyong yung mandato. Kasi tatandaan natin, ang power na gagaling sa inyo, sa atin, galing sa bawat Pilipino. Pag nababawasan yan, yanig sila. Yanig. Kaya anong gagawin natin? Diretso. Ikot tayo. Iikot tayo. Basta ako sinasabi ko sa inyo ngayon, kung napunta kami sa probinsya nyo, dapat ready lang kayo. Pero tama dapat sa DepEd. It's about time magbigay ng stand si Sara. Dapat. Hindi naman niya kailangan, kasi naiintindihan ko Vice President siya, hindi niya kailangan bastusin si Marcos. Iparamdam lang niya, hindi ko kailangan yan DepEd, sa'yo na yan. Hindi ako katulad nitong tatay, nitong ikaw, na ayaw sa'yo, hinihingi mo na sa tatay ko yung DA na posisyon. Presidente pa yan si Duterte. Sinabi ni Duterte ito hinihingi na ni Marcos siyang pagka-DA. Dati pa. At dati pa naming alam yan. Dati pa na ikukwento sa akin yan ni Banat Bay. Hindi lang kami nagsasalita. Ngayon, ang galing na mismo kay PRRD, hinihingi na yan. Dati pa, ayaw ni Duterte, ayaw ni Tatay Digong, kasi bangag ka raw. Hindi binigay, ayaw niya sa cabinet ang bangag. So ipakita mo, Sara, na hindi ka kapit-tuko. Iba kasi yung pagka-Vice President, may mandato yun ang galing sa tao. Yung cabinet kasi, ibig sabihin, ikaw yung katiwala dyan. So,
Isoli mo na yung kandila, bitawan mo na yung DepEd. Yun ang sabi, ha? O, kayo na lang kung sa tingin nyo tama yun. Pero yanig na sila. Sa katunayan, ito yung sasabihin ko, meron akong kakilala. Matalik ko tong kakilala na tinatanggalan pa ng security. Parang babanatan. Wag ganon. Kasi, kung babanatan, lalo marami mag-iingay. Hindi na ito panahon nung tatay mo na pagkontrolado mo media, tatahimik. Hindi. Tingnan mong nangyari. Pagka may binanatan, lalo nag-iingay yung social media. Ganun nila gusto ipitin yung mga taong nagsasalita. Ganyan nila ganyan nila ginigipit. Ganyan sila nayanig. Pati yung kaibigan ko tatanggalan ng bodyguard. So alam nyo na, ha, kung sakaling may mangyari sa taong yun, wag naman kasi mahal na mahal natin yun. Pero alam nyo na kung saan galing. Coach Oli, tutuloy po ba mag-senador si DJ Bantag? Yan ang tanong. May manirinig kayo na balita about Bantag? Malamang soon. Sa tingin ko lang naman. We'll see. Kasi hindi ko ugali yung mag-overpromise. Under-promise pwede. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Itong post ni Jason sa Dateline Saigon, January 31, 2024, Wednesday. Mister, binugbog ni Mrs. Opo, hindi po kayo namamalikmata. Si Mrs. po ang nambugbog. Nako. Sino kaya ito? Sino naman kaya itong binugbog? Ha? Hindi natin alam. Wala namang sinabi dito si Jason sa no? Pero obserbahan ninyo. Tingnan natin kasi Wednesday yan Wednesday. Ngayon po Wednesday kasi kahapon Tuesday tsaka bukas Thursday. Wednesday ngayon di ba? Tingnan natin kung lalabas kasi kung nabugbog yan, tingnan natin. Baka mamaya may black eye, no? Tingnan natin yung mga opisyal natin kasi hindi naman pwedeng ang binabalita dito ni Jason sa yung kapitbahay niya. Ba't kailangan niya pa ibalita sa Facebook kung kapitbahay niya lang? Tingin ko naman opisyal lang tong sinasabi ni Jason sa na ito Baka, para ilagay mo. Political to si Jason sa hindi naman to ordinaryong tao na ibabalita niya pa yung, bagamat hindi niya pinangalanan, ibabalita niya pa yung kapitbahay niya, yung katrabaho niya sa Facebook. Hindi, I don't think so. Pero tingnan lang natin. Tingnan natin. Tingnan natin kung may black eye, kung naka-shades na naman. Sabi ni Ako Bisda, clue word, Coach Saigon is in Vietnam. Ay, oo. Baka si Lea Salonga yan. Ayun sinabi ni Bisda ko. Saigon. Saigon. Ayun. Nasa Saigon daw. Naku, si Lea Salonga ba? Bumaba ng eroplano, naka-shades. Ay, talaga? Uy! Wag po kakalimutan na sa mga subscribers natin, at hindi pa subscriber, mag-subscribe po at mag-like na rin po, Ako, naniniwala ako, politiko to. Tingnan natin. Obserbahan nyo. Kung ngayon, tingin ninyo naka-shades, bakbakan nyo na sa media. Karapatan nyo yun Tinanong ko nga kung pinagre-resign ba sa social media, pwede ba yun? Oo, karapatan nila yun Bilang mamamayan, may karapatan sila. Paano kung wala akong karapatan?
Kasi hindi ko naman binoto. Bakit mo pa re-resign? Hindi. Obligado siya pagsilbihan kahit hindi bumoto sa kanya. Hindi naman dapat pabusisilbihan mo yung cabinet mo lang, yung secretary mo lang. Hindi naman pwede pagsisilbihan mo lang yung bumoto sa'yo. Kasi mabalik tayo dun kay Sarah, no? Ito rin ang sinabi sa akin eh. Pare, sa tingin ko naman, huwag siya talaga mag-resign as VP. Sa DepEd lang. Kasi yung ginawa sa kanya ni Lisa, yun ay talagang paglalapastangan na sa Vice President. Isipin mo nilagpas-lagpasan siya na si Sarah, kahit na may alingas-ngas ang kanilang pamilya, nandoon. Nandoon. Pero tong ginawa ni Lisa, First Lady ka, nilagpas-lagpasan mo yung Vice President, kabastos na tao. Yung away ninyo, ilagay nyo sa isang tabi. Kabastos. Sumupot si Sarah doon, nagpakalalaki kahit babae, tapos binastos ng First Lady. Huwag kayong papayag ng ganun. Kaya nga nabanggit niya, dapat mag-resign na lang siya as DepEd. Well, hindi ko sinasabing agree ako doon o disagree. Kayo na lang mag-iisip. Basta yun lang ang naikwento sa akin, kinikwento ko sa inyo. Hindi pwedeng mahina. Hindi pwedeng weak. Turuan mo yung asawa mo. Sasama ka sa akin eh. First lady ka eh. Bumati ako rito, bumati ka rin. Anong klase kang lalaki? Dapat binugbog mo yan. Hindi. Wala, wag ganun. Dapat kinastigo mo yan. Tingnan mo na ako lalaki. Baka lalaki ka kasi. Kabastusan yung ano eh. Yung yan po ang sakit talaga eh. Sinabi ko nga, yan ang sakit nyo eh. Nadamay pa siya. Yan ang sakit nyo. Lagi tahimik. Lagi kayong tahimik sa mga bagay-bagay. Tapos, ang layo pa ng sagot nyo parati. Correct, kalachuchi. Nauna pang umakyat ng hagdanan. Mali yun. Isinama. Nilaglag mo yung asawa mo para mo ginawa talagang kawawa. Abik mo ha, mahal ni BP ang DepEd. Kaya nga, hindi ko rin sinasabing agree ako sa sinabi sa akin. Naikwento ko lang. Pero sa isang banda, tatandaan natin, minsan, merong kailangang sakripisyo na for a bigger plan. Halimbawa, iniwan niya yung DepEd, pero nagtagumpay tayo sa ating pinaglalaban. Pwede niya namang balikan yun anytime. Yan po lagi nating iisipin na. Yes, I agree, mahal niya ang DepEd, mahal niya ang mga estudyante, di ba? Katulad ni Tatay Digong. Mahal ni Tatay Digong ang Davao. Pero paminsan, kailangan mong iwan ang Davao kasi kailangan ka ng bansang Pilipinas. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Davao dahil pinahiram si Tatay Digong sa atin ng 6 na taon. Di ba? May ganun talaga eh. Kailangan iwan mo ang isang bagay for a bigger ministry. Ika nga, mas marami kang matutulungan. Oh. Kasi isipin mo kung nasa Davao lang si Tatay Digong, hindi tayo natulungan buong Pilipinas. Dumaan tayo sa pandemic, isipin mo si Marcos ang nakaupo. Diba? Kaya nga, ang napag-usapan din namin, dapat na rin yan. Kasi
kung makakapagsilbi si Sara sa mas mataas pang posisyon bukod sa Vice President, why not? Temporarily, iwan mo yung DepEd. Pwede mo naman balikan yan anytime. Katulad ngayon, iniwan ni Tatay Digong ang Davao temporarily. Ngayon, pwede niya nang balikan, pwede siya mag-Congress. At least, napahiram sa atin buong Pilipinas. Diba? Mas malaki nakinabang. Nakinabang kayo sa, alam mo, ang ganda-ganda ng Davao. Sa katunayan lang, ha? Totoo. Gusto kong lumipat doon. Kung ako lang ay may pambili ng lupa at bahay, gusto ko, nakita ko Davao. Sabi ko, tataba ako ron. Ang lalaki ng tuna, kamura pa. Tsaka peaceful. Tsaka yung traffic nila, tolerable. Ang sarap mag-ikot. Totoo yan. If I have the money, I want to stay in Davao. Ang ganda. Total, ang trabaho naman ngayon through internet eh. Everything happens through internet. Hindi mo kailangan nasa city. Pero ang Davao, para kang nasa Metro Manila. Ang daming ang tindahan ng big bikes, mga sasakyan. Mura lang lupa sa Davao. Kasi ang mura, yan eh. Depende sa tao. Pwedeng mura sa'yo, mahal sa akin. Sabi dito ni Abik Moha, siguro kung si Marcos ang presidente nung pandemic, baka madaming namatay sa... correct. Sinuwerte pa rin tayo kasi Marcos eh. Ay, Marcos, Duterte nakaupo. Abang-abangan natin ang mga pangyayari. At tingnan natin kung finally sasagot si Marcos sa hamon. Yan po ang tanong eh. Kasi wag nang ibahin ang istorya. Alam mo, magiging problema, tatakbuhan niya na naman yan. Malamang yan, hindi magpapatest yan. Pero pag tinatakbuhan niya yan, tatandaan natin, ang tiwala ng taong bayan wala na sa kanya. Pag ang tiwala ng taong bayan wala sa kanya, or sabi nga ni PRRD, wala sa iyo ang sundalo at pulis, wala pa sa kanya ang armed people, armed men, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya, sitting duck ka na dyan. Wala ka na. Tinutuloy mo lang yung posisyon. Tatandaan mo, leadership is not about the title. It's not about the position. It's about the followers. Yung talagang karakter ng taong leadership. Kung wala sa kanya yan at nakikita sa mga Duterte, tapos na yan. Hanap ka ng taga-Davao. Bakit wala nang tagapagsalita sa palas? Iyon nga eh. Magaling sana magsalita. Ang makakasagot talaga na ito si Boying. Kaya nga imposible na sinasabi namin na si Boying wala. Napaka-imposible nun. Kung malakas siya, Boying, sa tingin ko, siya talaga ang kayang magtanggol sa Marcos. Wala naman to si Sandro eh. Hindi niya kayang pagtanggol yung tatay niya. Ganyan po talaga ang buhay, no? Kailangan harapin niya na to eh, yung test na yan. Kasi nga, hindi niya na pwedeng takbuhan ngayon, wala nang tiwala ang taong bayan, maibabalik lang yan kung papayag siya ng test kay Tatay Digong, yung hamon ni Tatay Digong at magne-negative siya. Kasi baka tandaan natin, baka mamaya, yung una niyang test sa St. Luke's, baka nasa panig na ni Tatay Digong. Alam ang katotohanan. My lips are sealed ever since. At the get-go, baka alam ko na, pero my lips are sealed. Sabi ko nga your secret is safe with me. But I know the truth. And the truth shall set you free.
Tatay, isang speech lang nakangaang lahat at nakikinig, Lisel Mabi. Correct. Kasi yung sinabi ni Tatay Digong ng bangag-bangag, sinabi na sa amin sa interview. Yun yung sinabi ko na ilang months yan nasa headline. Sa tingin ko nga lang ngayon, hindi lang nasa headline. Baka nasa curriculum na rin ng anak ninyo. Pagtagal. Gaya ng dictatorship. Anong clue na yan, Kaluchuchi? Anong clue? Sabi, only in the Philippines na walang press conference nangyayari. Binanggit ko nga yan eh. Sabi ko, ano ba yan? Biyahe ng biyahe ng biyahe. Ang laki ng problema dito. May binakbak sa kanya si Tatay Digong nagbiyahe. Ha? Sabi ko, ano ba yan? Hindi ko, hindi ko alam kung matagal lang naka-schedule yan. Binanggit ko sa kanya, yung biyahe na yan, gaya nung naka-schedule na nagluto ka ng pakbet na merong debate dapat na atinan mo. Pero, parehas siyang tinakbuhan mo at lagi niyong tinatakbuhan. Tama ka dyan, Brad. May problema eh. Ba't ka nagpunta ron? Ba't ka nag-Vietnam? Salubungin mo. Huwag ka nasa happy place. Eh, ko yung nagsasabi lang ha. Nagtatanong lang kasi baka mamaya, alam mo naman, malilikot ang usap ang mga kwento-kwento. Hindi ko po sinasabing totoo to ha. Pero alam mo naman, dahil marami tayong kaibigan, maraming kwento-kwento. Sabi niya baka nga mamaya posible yan. Binabangag eh. Yun ang mga nakapaligid sa kanya. Para he's always on the happy place. Baka lang naman Hindi ko rin sure kasi kwento-kwento lang naman. Baka lang. Kayo na mag-isip kung totoo to posible. Lagi siyang nasa happy place. Para ang control, kita mo parang detached siya sa nangyayari. Pwedeng ganun. Sabi ko, pare, grabe ang balita sa PI. Imposibleng di niya alam. Anong klase kang presidente, hindi mo alam yung nangyayari? Wala kang kamay dyan? Hindi pwedeng binabangag siya, hindi I won't buy that. Eto sa akin. Hindi po pwede. Hindi pwedeng wala ka alam sa PI. Anong silbi mo? Nagkahagulo ang bansa mo dahil dyan sa PI na yan. First time nag-aaway ang Senado at ang House, wala kang alam. Let's say wala siya talagang alam. Let's give him the benefit of the doubt. Wala siyang alam. Abay, peste ka, lumayas ka dyan. Anong klase kang presidente, nandiyan ka, wala kang alam? So, dalawa lang yan. Kasabwat siya dyan, alam niya yung nangyayari, or gusto niya yan, or wala siyang magawa, or kung talagang wala siyang alam, tama, mag-resign ka na. Kasi hindi pwedeng alam mo yan at presidente ka. Ibobo ka. Weak ka. Lumayas ka dyan. Hindi ko sinasabing hindi niya alam ha. Sa tingin ko nga alam niya eh. Pero hindi ko bibigay yung excuse na hindi niya alam yung nangyayari. Diyan kasabwat yan. Pambihira ka naman. Nag-aaway na legislative, wala kang alam. Abay, tama si Basti. Lumayas ka dyan. Anong ginagawa mo dyan, palamuti? Papalaki ng itlog. May Intel fund ang press, di ba? Saan niya ginamit ang pera? Hoy, Budolman, gising. Di maraming pera dyan kasi ito hindi lang naman sa kanya, no? Sa lahat po naman niya ng eleksyon, ang pera bumabaha. Kasi ang mga politiko, ang mga negosyanteng malalaki tumataya sa politiko. Maraming yung iba nga tumatakbo lang eh. Hindi naman gustong manalo. Para may makuhang pera,
titipirin yung campaign, tapos may naku, gawa. Sa tingin mo walang tandaan niyo po, si Marcos ang tagal nasa top sa survey. At yang nasa top ka sa survey, yaan po ay, businessman magnet. Noong nagdeklara si Sara na hindi siya tatakbong presidente at nag-number 1 na siya, sigurado ko bumaha ng pera diyan. Normal 'yun nangyayari. Basta nasa top ka, babaha na ng pera, diyan natataya sa'yo, tutulong sa'yo. Kaya malaking bagay yung pagbaba ni Sara sa kanya, Vice President. Tapos nag-number 1 na siya. Kasi tandaan niyo lamang si Sara sa kanya for presidency. Nakatulong si Sarang bumaba for position at kung ang pag-uusapan ay financial, nakatulong si Sara. And yet, ganyan ang ginawa nyo kay Sara. Pambihira kayo. Hindi mo tinayuan. Ikaw, Marcos, dapat tinatayuan ka kay Sara. Tinayuan mo si Sara. Nung kinalaban siya about confidential funds, dapat tumayo ka. Noong binabakbakan si Attorney Vic, dapat tinayuan mo rin. Anong klase ka? Hindi pwedeng hindi mo alam. Pambihira naman. Huwag tayo ayokong gagamitin nyo yung excuse na hindi nyo alam. Hindi nyo alam nangyayari. Dapat tinatayuan mo yung mga tao. Tingnan mo si Duterte. Yung iba nga controversial na, pero pag tao niya, tinayuan niya. Ako kita ko yan eh. Dahil hanggang ngayon, kaibigan niya pa rin si Banatbay. Na dinidiin si Banatbay, bakit hindi nag-Marcos? Na minumura kami. Lalo na si Banatbay. Siguro kung ang mura sa amin ni Boss Dada 1 million, kay Byron 50 million. Ganun ang murang tinanggap namin. Pero hindi iniwan ni Tatay Digong, tinayuan niya to si... din lumalabas, totoo yung sinabi ni Banatbay. Ayaw ni Duterte. Sinabi ko, ang tigas kasi ng ulo ninyo mga nabudol. Nag-uusap yan dalawa eh. Makinig kayo kay Banatbay, sigurado ko. Kasi lahat ng sinasabi niya nangyayari kahit walang ahas. Basta patungkol sa Duterte, kinig kayo kay Bay. Ano sinabi niya? Ayaw ni Tatay Digong kay Marcos. Hindi lang niya mabakla noon kasi yung anak niya nandoon. Kaya hindi niya inendorso yan. Pansin nyo? Alam namin kung sinong i-endorso ni Tatay Digong. Hindi lang dapat pwede. Hindi pwede kasi nandoon si Sara sa kabila. Sinabi yan ni Banatbay, ang titigas kasi nung iba kaya nabudol eh. Pero hindi ko po kayo sinisisi ha. Pinapaalam ko lang sa inyo, pinapaalala para hindi na kayo mabudol ulit ng ibang vloggers. Ayaw ni ngayon sinabi niya na, ayaw niya, hindi niya inendorso yan dahil alam niya, bangag. So makikinig na tayo ha. Ay makinig kayo kay Tatay Digong. Makinig na rin kayo kay Bay. Basta pagdating sa Duterte, makinig kayo doon kasi alam eh. Nangyayari lahat ngayon. Ngayon, balikan nyo yung mga vlogger ninyo doon sa mga nabudol at binudol kayo. Okay? Naging kasangkapan ng budol nyo, yung vlogger na yan, balikan nyo. Sabi nyo, gusto ni Tatay Digong dito kay Marcos. Inendorso, hindi lang pinahalata. May mga vlogger ako naririnig ng ganon. Balikan nyo ngayon. Kasi sinabi ni Tatay Digong, ayaw ko dyan. Kaya nga hindi ko inendorso. Isipin nyo yung vlogger nyo yun. Budol-budol vlogger yan. Sabi dito ni Ako Bisdak, si Inday partly is to be blamed. Pati yung mga vloggers na dinala kayo doon. Kasi alam naman,
Alam naman nila, eh. Naku, hindi bobo 'yan, matatalino yung iba diyan, Hindi man lahat, pero yung iba na matalino tapos sinabi na nga ni Tatay Digong ayaw. Tingnan niyo. Ngayon lantaran na. Ano masasabi niyo sa mga vloggers na yun? Pero andoon si Amy kausap ni Sarah. Nung binakbakan ni Tatay Digong yung kapatid niya. Harapan yun. Hindi man harapan, ibig sabihin, that is a big thing. For a former president, nasabihan yung kapatid niya na a friend. Tapos hindi matanggi. Ano sagot ni Amy tungkol sa bangag issue? Kaloka. Ay kaloka ka talaga Ito si Amy, kung gusto mo talagang tumaya sa Duterte, all out ka. Hindi ka pwedeng pag-ganon-ganon. Kasi may tinanong ako diyan, dating politiko, basta. What do you think of Amy? Parehas sila. Ito'y sinasagot din sa akin ni Banat Bay, tinatanong ko siya. Ano mo sagot nitong abogadong 'to? Hindi ko na sabihin kung sino, Amy is still a Marcos. Kayo na lang magpatunay kung totoo yung sinasabi niya. Tsapuwera nga yan doon sa campaign, Ako nagtatanong lang naman, hindi ko sure, tanong lang ito. Nagtatalo ba kayo noon? Sino mangunguna sa campaign? Oh. Pero iba ang gusto ni Marcos, hindi si Amy. Bakit? Sabi ko sa inyo, may puting sombrero ko, Amy, sa akin lang, if you will go all out, you go all out. Huwag kang mamangka. Yes, I know brother mo siya. But what to do? Intindihin mo kung brother mo siya, Normal yan. Kapatid mo yan, Pero if the 100 million is on the line, ang Pilipino na is on the line, I think you should do your part as well as a senator. Yes, magkapatid kayo, pero nangako kayo sa bayan na magsisilbi kayo. So, kung gusto mong Marcos ka at diyan ka sa kanila, tumodo ka na. We don't need you here. Pero kung nandito ka, tumodo ka na dito. Iwan mo na doon. Hindi pwedeng pag-ganon-ganon, Kaya yung iba ayaw sa'yo, Tignan mo, anong sabi? Marcos pa rin yan. Kapatid pa rin yan. Which is true. Ngayon, Di sana sinagot mo kung bangag talaga yan o hindi. Dali mo namang hinindihan, Huwag kang paligoy-ligoy ng susuportahan, Patunayan mo, hindi ang loyalty mo nasa Pilipino. Lucky 7, wag na maglagay ng anong Marcos sa mataas na posisyon, correct. Ako, I agree with that, Bagamat nagagamit natin, pinupuri natin yung mga binibitawan ni Amy, pero I still agree sa sinabi dito, wag na maglagay ng anumang Marcos. Wag na. Ewan ko sa inyo. Kung gusto nyo talagang karirin ng pambubudol, bahala kayo sa buhay ninyo. Kayo yan,
Huwag kayo yung mga nagpo-promote kay Aimee, huwag kayong maniwala do'n. Sila din tandaan niyo 'to ha. Yung ibang nagpo-promote kay Aimee ngayon na vlogger, sila din yung nambudol sa inyo before na sinabi, sinusuportahan ni Sara si Marcos at dapat ang iboto niyo si Marcos. DDS yun hindi sila nakinig kay Tatay Digong o dinilaglag kayo sila ngayon ni Tatay Digong. Huwag kayong papaniwala. Kasi baka mamaya ayokong sabihin kung sino-sino sila. Kaya lang baka kilala ko sila Baka lang naman ha. Makikita nyo naman pinopromote si Aimee. Ingat na po kayo dyan. Tingnan mo. Tama ba ako? Tama-tama. Yung nagpo-promote kay Aimee ngayon, sila din yung naghatak sa inyo doon na para kayo mabudol. Ay, wag na tayo mag-anuhan. Isos. Kayo na sumagot. Obserbahan nyo yung mga vloggers na yon. Pinopromote ba si Aimee? Mamaya, iba na naman ang kwerto. Dati Marcos Duterte, ngayon kakwento nila Duterte Marcos. Tigilan nyo na agkano ba? Isus kayo. Kayo na mag-observe. Kung tama yung sinasabi ko o hindi. Baka ayoko lang pangalanan Kasi hindi ko naman issue yung sa vloggers Ang sa akin lang, wag na kayong papalin lang. Please lang. Kasi alam ko meron tumatakbo rito to promote. Again, another Duterte Marcos. Sus naman, wag na tayong paikot-ikot. Kakaasar kayo Sabi dito ni Pinoy, ang masama diyang coach, paano kung kaya lang sumasama ngayon sa Duterte ay para malaman ano ang plano para silang Marcos yun na nga. Delikado yan. Kaya kung tumodo ka, Aimee, kung hindi, wag na rin. We don't need you here. Sabi dito ni Kalachuchi, at Violeta, iba nga, pero dapat pumili siya, kapatid o bayan, correct. Ngayon, kung hindi sana sila public official, maintindihan ko, normal yung kapatid mo, piliin mo yun. Sira ka ba? Pero pagdating na naninilbihan ka na sa taong bayan, iba ng istorya. Correct, Brightstone. Tama na, Marcos. Huwag naman na kayong pauto-uto. Ay, ang mga vloggers na yung uutuin na naman kayo. Hindi okay si Aimee. Sus, kita nyo din Kaloka nga sagot ni Aimee. Di sana sinabi niya kung anong totoo. Kung totoong bangag, oo. Kung hindi totoong bangag, di hindi. Ba't kaloka? Huwag kayo papayag. Ngayon pa lang, linyahan mo na eto si vlogger. Eto na naman siya. Pinopromote si Aimee. Kayo na maghanap. Pinopromote si Aimee. Tapos, siya la din, yung nagsabi before, na iboto si Marcos. Ano nangyari sa atin? Ano nangyari sa bansang Pilipinas? Wala pang 2 taon, sumasabog na. Kayo na maglista, ha? Ayoko ng pangalanan. May iba naman kayo pinapanood na vloggers, tingnan ninyo. Kaya tama, Jaguar Rocky, no more Marcos. Tama na, diretsahin na natin. Clear ka, sa tigil nyo ng Marcos nyo, nadadamay pa kayo Kaya pag bumaba, eto maganda. Pag bumaba ang rating ni Aimee, dahil nadamay siya sa kapatid niya, pag nalaman niyang bababa siya sa Senado, posible ang takbuhin hindi naririnig ko lang. Posible ang tatakbuhin ni Aimee ay mayor ng Maynila. Ako, sa tingin ko, hindi hahayaan ni Yorme, sa tingin ko lang naman to hindi ko naman siya nakakausap about it, hindi hahayaan ni Yorme na mauwi sa Marcos ang Maynila. Delicates.
At tumarigato nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Huwag natin hayaan na hiwalay ang Mindanao. Bago gustuhin ni Tampa para di na makialam si President Duterte sa atin. Ang Pilipinas sana ang pinakamayaman sa buong ASEAN. Ang kaso, dahil sa kasakiman ng mga namumuno sa gobyerno at sobrang pagnanakaw, kaya walang asenso ang Pilipinas. Correct, pag minority si Tay Diggs, nginigtuhod lahat kasi matapang at matalino. Di pwede lokohin si Tay Diggs. Sa akin, okay lang kung di mag-resign si VP para lalo siya hahangaan ng tao kasi trabaho iniisip, di nagpapa-apekto sa gulo, meaning matibay loob ni VP. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Makimalayam at bigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.